Diyos ko, gising na rin ang lasinggerong si Lin Ziyuan. Teka, hindi ba ako namatay? Alas 3 na ng madaling araw. Pagkatapos ng huling insidente, Naninikip ang dibdib niya at nangingitim ang mga lintik mata. na Zujuan yan. Paalisin niyo siya rito. Huwag niyo siyang hayaang mamatay sa lupain ng punong na iyon. Maingat kayo. Huwag kayong tumapaksabo. Sa gitna ng kaguluhan, Lin isang Ziyuan. bagong kaluluwa ang nagising sa Ako nga si Lin katawan ni Lin Ziyuan. Pero sino ang mga taong ito na nakasuot ng makakapal at kakaibang damit? Lin Ziyuan. Galit na hinarap ng mga Bumangon ka na taga-nayon dyan. ng lasinggong si Teka, Ziyuan. teka. Hindi ko sinasadyang gawin ang mga yon. Lin Jiren, miyembro ng Qingshan County ng Dashan. Anak ako ng punong na yon. Dati ay isa siyang tapat na tao. Nalulong sa sugal 3 taon na ang nakalilipas. Nawalan siya ng pamilya. Naibenta pa ang dote ng kanyang asawa. Kagabi, lasing ka at nahulog sa aming lugar. Itinuring mong asawa ang aking ina. Tapos natamaan ka ng baboy at tumama ang ulo mo. Galit na galit ka. Pinagdaanan ko ang lahat. Dumaan ako sa isang lasinggong kapareho ko ng pangalan. At hinilalang ako palabas ng lugar na ito. Anong klaseng basurahan ito? Lin Ziyuan, anong ginagawa mo? Bayaran mo ang pera. Tinakot mo ang mga baboy ng pamilya ko buong gabi. Ngayon, 3 baboy ang namatay sa takot. Tama yan. Bayaran mo ang pera. Lin Ziyuan, talunan ka. Sinira mo ang buhay ng mga babae sa Qinghe. Kawawang mga bata. May ganyan kang ama. Ito na ang aking bagong buhay. Wala akong pera. Walang pera. Kung ganoon, bububugin kita. Teka. Kaya kong gamutin ang baboy mo. Ano? Ikaw? Gagamutin ang baboy? Lasing ka ba at hindi ka pa nagigising? Lasing pa ba siya? Anyway, parang ganito. Parang mga patay na kabayo tayo. Hindi ba kumakain ng maayos ang baboy mo kamakailan? Walang sigla? Hindi pa rin mapakali? Ikaw? Paano mo nalaman? Ito ay tugon sa isang emergency. Dati ay nanonood ako ng daan-daang video tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Kapakipakinabang din pala. Talagang sinabi niya ang totoo. Kapag ang baboy ay natatakot, nagiging sanhi ito ng panloob na pagtatago. Kailangan mong magdagdag ng ilang. Baguhin ito. Huwag umubo. Magdagdag ng halamang gamot para gumaling ito. May alam akong halamang gamot na nakakapagpakalma. Ipinapangako kong gagaling ang baboy mo sa loob ng 3 araw. Talaga? Kung hindi ka naniniwala, subukan. Wala akong pera para bayaran ka. Kung ayaw mong maniwala, bubugin mo ako. Pero hindi pa rin gagaling ang baboy mo. Parang hindi mali ang lohika niya. Hindi mo mapapalitan ng baboy kahit bubugin mo siya. Ayos lang. Bumalik ka at maghugas. Pumunta ka sa bahay ko bukas para gamutin ang baboy. Kung hindi mo kayang gamutin, babalatan kita. Deal. Iwanan muna natin siya. Medyo kakaiba ngayon si Lin Ziyuan. Nahulog ba siya at nagising ang diwa? Sino ang nakakaalam? Isa pa rin siyang talunan. Mamamatay yan sa gutom. Ito ang aking bahay. 3 sirang bahay na gawa sa damo. Ang kalahati ng mga pader ay gumuho na. Kailangan nating marinig kung ano ang nangyayari sa loob. Nay, bakit hindi pa bumabalik si Papa? Huwag kang umiyak, Xiaofu. Babalik si Papa. Ngunit ang sabi ng mga taga-nayon, nahulog si tatay sa butas at nalunod. Kalokohan. Magiging maayos din ang tatay niyo. Magiging maayos siya. Pasensya na po. Tatay, Ano nang sabi mo? Sabi ko pasensya na. Pinahirapan ko kayo. Ikaw, lasing ka na naman. O baka? O hihiwalayan mo na ako? Hindi. Gusto ko lang humingi ng tawad. Marami na akong nagawang kalokohan dati. Pero simula ngayon, babaguhin ko na. Nagsisinungaling ka. Lagi mong sinasabi yan. Lagi mong sinasabi na magbabago ka. Pero umiinom ka pa rin at nagsusugal. Ibinenta mo pa ang bracelet ni nanay. Ano pa ang ginawa mo sa pamilya Tinakot ito? Mo ang mga bata ng ganyan. Xiaofu, natatakot ako kay Dad. Dad, wag mong saktan si Inay. Kung gusto mo akong suntukin, suntukin mo ako. Hindi kita sasaktan. Pangako ko yan. Hindi na ako inom, magsusugal o mananakit. Talaga? Talaga. Ikaw, maghugas ka muna. May kalahating balde ng tubig sa likod ng bakuran. Kini. May makakain pa ba tayo sa bahay? Mayroon pang ilang mga ligaw na gulay. Mga ligaw na gulay. Hinukay ito ni Xiaobao kahapon. 8 taong gulang na bata. Gusto niyang pumunta sa bundok para maghukay ng gulay para sa pamilya. Alam ko. Gagawa ako ng paraan para mapakain kayo. Nanay, nagbago ba talaga si Dad? Hindi ko alam. Pero sana ay totoo. Tanging kalahating balde ng tubig ang natira para sa kanyang paghuhugas. 3 buwan nang hindi naliligo si Yuan Zhu. Sobrang lamig. Ngunit ito ay mas malakas para sa katawan. Tapos na akong maghugas. Ngayon ay kailangan kong tingnan mabuti ang bahay na ito. 3 silid na damo, sirang kama, 3 mangkok, 1 palayok na bakal. Paano sinira ni Yuan Zhu ang bahay na ito? Kini. Kung gaano siya natakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang itanong. May mahalaga pa bang natitira sa bahay? Ikaw, gusto mo bang kunin ang mga bagay para ibenta? Hindi. Gusto kong makita kung ano pa ang mayroon para kumita. Kumita ng pera, wala nang halaga sa bahay na ito. Kinuha mo ang kubrekama, ang bukid. Pati ang aking dote ay kinuha. Kahit ako silyong iniwan ng iyong ama, ay kinuha mo para ipagpalit sa alak noong nakaraang buwan. Bastos talaga si Yuan Zhu. Paano naman ang lupang sakahan? Nandoon pa rin ang lupang sakahan. Ngunit walang pambili ng binhi ngayong taon. Sa loob ng 1 buwan, kailangang bayaran ang buwis. Kung hindi ito mababayaran, aalisin ng gobyerno ang ating lupain. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Mag-isip ako ng paraan. Mukhang napakaganda pala ng babaeng ito. Kahit maputla siya ngayon, napakaganda pa rin ng kanyang mga mata. Anong tinitingin-tingin mo? Wala. Lalabas na ako. Ikaw, saan ka pupunta? Pupunta ka na naman ba sa sugalan? Hindi. Pupunta ako sa bundok para maghanap ng pagkain. Sa bundok? May mga mababangis na hayop doon. Huwag kang pumunta. Kahit na nasaktan mo kami noon, Yuan Zhu.
Mag-aalala pa rin siya sa akin. Huwag kang mag-alala, maglalakad lang ako sa sulok ng bundok. Walang mangyayari. Sa gitna ng katahimikan ng Nay, ngayon, nagbago na isang ba anak talaga ang si Papa? nag-aalinlangan sa pagbabago ng kanyang ama. Sana nga. Sana nga. Ang tipikal na sinaunang ngayon. Maputik ang lupa, sira ang mga bahay. Ang mga taga nayon ay lugmok sa gulo. Mukhang sa panahong ito, hindi madali ang buhay ng mga ordinaryong Hindi ba ito tao. si Linziwan? Maaga siyang bumangon. Balita ko hindi siya pumunta sa kasino kahapon at hindi uminom. Tingnan ko kung makakatagal siya ng ilang araw. Papatunayan ko sa'yo. Sinimulan ni Pigilan Linziwan ang ang agila. paghahanap ng pagkain sa Pwedeng masukal na kumain. kagubatan. Mga tusok ng isda. Maaaring gamitin bilang pagkain at gamot. Mga carpet. Maaari rin itong kainin. Ang mahigpit na pag-isip ng programmer ay kapakipakinabang. Gamit ang kanyang talino, Hindi maingat maamin niyang ang mali. sinusuri ang bawat Kung hindi, halaman. ito ay maaaring lason. Bawiin mo muna ang mga ito. At least makakain ako ng masarap ngayong gabi. Nakita niya ang isang mabangis na kuneho na nagtatago sa damuhan. Mabangis na kuneho iyon. Kailangan niya ng diskarte. Kung mahuli mo ito, magkakaroon ka ng karne. Ngunit paano ito mahuli? Lohika ang kanyang magiging Ang sandata. mahuli na biktima ay hindi umaasa sa malupit na puwersa. Maglagay ng bitad. Hayaang mahulog ang biktima dito. Maingat niyang inaayos ang mga Ito sanga ay kung para sa paano bitad. mag-set up ng isang bitad. Ilagay ang mga sanga ng ganito. Pinanood ko lang yung video. Hindi kailanman sinubukan. Kalimutan ito, patay na kabayo sa buhay na kabayo. Ang oras ay lumilipas habang naghihintay siya sa kalagitnaan ng gubat. Darating. Biglang may nangyari sa kanyang bitad, ngunit hindi ang kunehong inaasahan. Saan ang galing ang manok na ito? Ang manok ko, ang manok ko. Linziwan, bastard ka. Ninakaw mo ang baboy ko, ngayon ninakaw mo ang manok ko. Maghintay, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Teka, hindi ako nagnanakaw. Nanghuli ako ng mga kuneho, tumakbo ang manok mo sa bitad. Ikaw. Nanghuli ka ng mga kuneho. Pilit niyang ipinapaliwanag ang I swear sitwasyon. nanghuli talaga ako ng mga kuneho. Who knows tumakbo ang manok mo dito? Ikaw, nanghuli ka talaga ng kuneho. Talagang totoo. Isipin mo kung gusto kong magnakaw ng Kailangan manok. Bang mag-set up ng bitad? Pumunta ka na lang sa manukan mo at hulihin mo. Tama, paano na ang manok ko? Ang usapan ay nauwi sa pagbabahagi ng kaalaman. Punong barangay. Hindi ba naingitlog ang manok mo kamakailan? Paano mo nalaman? Gayon din, ito ba ay kumakain, umutot at umihi? Iyon lang. Paano mo nalaman? Ito ay tugon sa matigas na manok. Natakot ako sa baboy mo. Itong manok din siguro. Lahat sila ay dahil sa takot. Nagdudulot ng internal secretive disorder. Ang bagay na ito ay tinatawag na fish Ito ay heart may rust. epekto ng pag-alis ng init Inurog at mo ito at detoxification. Inihalo sa feed. 3 araw upang matiyak ang epekto. Ito. Kung hindi ka Mukhang naniniwala, medyo iba subukan na ngayon ito. si Linziwan. Unti-unting nagtitiwala ang Okay, punong barangay. maniniwala ako sa iyo minsan. Kung mapapagaling mo talaga ang baboy at manok ko, ipapadala ko sa iyo itong manok. Talaga? Talaga, ako si Wang Danyu. Pagkatapos ay naayos na. Bagaman nahulog ako sa isang hukay sa unang araw ng buwan, muntik na akong mapagkamalang magnanakaw. Muntik na akong mahuli bilang magnanakaw ng manok. Pero at least nakaligtas ako. Susunod, hayaang tumayo muli ang pamilyang ito. Sa bahay, naghihintay ang pamilya na puno ng pag-aalala. Gabi na, bakit hindi pa siya May bumabalik? May mangyayari ba? Nakabalik na ako. Bumalik ka na. Namili ako sa bundok. Maaari kang magluto ng higit pa ngayong gabi. Magkano? At lahat ng ito ay mabubuting bagay. Ang damo sa puso ng isda ay maaaring pugong magtanggal eagle ng ay apoy. Nakakapagtanggal ng init. Tatay, bumalik na si tatay. Bumalik na si papa. Gutom. Pagkatapos ay kumain tayo ng masarap Tatay. ngayong gabi. Xiao Bao, halika rin dito. Tatay, Ang payat ko, kaya masakit ang puso ko. Sa hinaharap, papakainin ka ni tatay. Isang simpleng hapunan para sa pamilyang nagtitiwala sa kanilang ama. Isang bansa ng mga ligaw na gulay. Wala man lang putahe. Ngunit para sa pamilyang ito, isa na itong malaking pagkain. Kianhe. Pupunta ako sa bayan bukas. Para saan? Pumunta sa butika at magtanong. Tingnan kung maaari kang magbenta ng Ngayon ilang ay mga nakilala ko ang halamang ilang uri ng mga halamang gamot sa bundok. Kung kaya mong ibenta, kahit papaano ay kumita ka. Alam mo ang mga halamang gamot. Alam ko ng konti. Medyo natuto ako noon sa doktor. Pagkatapos ay mag-ingat. Kinabukasan, handa na siyang maglakbay patungo sa bayan. Teka. Malapit na itong matapos. Mag-ingat sa daan. 10 milya maglaan ng oras. Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. tatay, kaya mo ba talagang magbenta ng mga halamang gamot? Kaya ko. Pangako ko. Dad, bumalik ka ng maaga. Yeah. Babalik ako ng maaga. Ito ay isang tipikal na sinaunang ngayon. Maputik ang kalsada at sira ang bahay. Ang mga taga-nayon ay nasa masamang Mukhang kalooban. mahirap ang buhay. Mukhang sa panahong ito, hindi maganda ang mga araw ng ordinaryong tao. Hindi ba ito si Linziwan? Bakit ang aga mo bumangon? Balita ko hindi siya pumunta sa gambling house kahapon. At hindi uminom. Hanggang kailan mo kayang kumapit? Titingnan ko ang kaso. Papatunayan ko sa'yo. Nakakarating na siya sa mataong bahagi ng bayan. Ang county ay mas maunlad kaysa sa nayon. Hindi bababa sa ilang magagandang kalye. May botika doon. Tindera, nagbebenta ka ba ng mga halamang gamot? Tingnan ko. Tingnan mo ang mga ito. Isda, damo, porselana, carp, lahat ito ay karaniwang mga kalakal.
Hindi nito matutumbasan ang Hindi halaga. sulit. Magkano kaya ang maibabayad dito? Hindi lalampas ng 50 sentimo. Siguradong hindi natataas pa roon. 50 sentimo lang. Kahit 1 kilong bigas ay hindi abot nito. Sandali, ito ay gintong sinulid na lotus. Nakita ko ito sa bundok. Napakaganda ng kalidad. Buo ang ugat at sariwa ang mga dahon. Binata, bibigyan kita ng isang tael na pilak para sa lotus na ito. Isang tile? Bihirang gamot ang gintong lotus na ito. Mahirap hanapin ang ganito. Napakakinis ng pagkakaalaga mo. Sulit ang presyong ito. Ang isang tael ng pilak ay katumbas ng 1,000 dolyar. Sapat na ito para sa isang buwang Paano pagkain ng naman ang mga pamilya. natira? Paano mo pala napangalagaan ang mga halamang ito? Pinulot ko at agad inilagay sa lilim. Hindi ko hinayaang tamaan ng direktang sikat ng Kaya araw. pala, kadalasan, hinahayaan lang ng mga tao na maibilad ang mga nasasayang lang ang kalahati ng bisa nito. Napakagaling mo. Siguradong malakas ang bisa nito. Paano naman ito? Bibigyan kita ng 200 sentimo para rito. Nakolekta ko na ang iba pang mga halamang gamot. Bibigyan kita ng kabuuang 300 Dagdag sentimo. pa Ang isang tael ng pilak para sa gintong lotus. Sa kabuuan, isang tael at 300 ka ba? sentimo. Isang tael at 300 sentimo. Napakalaking halaga na niyan. Deal. Sa gitna ng palengke, matagumpay na naibenta ni Lin Ziyuan ang kanyang mga nakalap na gamot. Binata, makakakuha ka pa ba ng gintong lotus? Kung mayroon pa, ipadala mo sa akin. Pangako, bibigyan kita ng pinakamagandang presyo. Gagawin ko ang lahat. Tindera, siya nga pala. Kailangan nyo ba ng regular na supply? Yung mga karaniwang gamot? Gusto ko ang lahat ng alok mo. Fish stamen, pukong ying at mga ginto at pilak na bulaklak. Kukunin ko silang lahat basta magaling ang kalidad. Ihahatid ko ang mga yon sa inyo ng regular. CJ. Nga pala, ano ang pangalan mo? Lin Ziyuan, CJ, Lin Siege. Magsasama tayo sa negosyong ito ng matagal. ito na ang unang yaman ko. Ngayon, mabibigyan ko na ng maayos na buhay ang pamilya ko. Dala ang bagong pag-asa, nagsimulang mamili si Ziyuan ng Tindera, mga 10 gin ng pangangailangan. bigas po. 10 gin ng bigas, 120 sentimo. Sama mo na rin ang 5 gin ng harina at 2 Lin gin ng Ziyuan, baboy. saan mo nakuha ang lahat ng ito? Kailangan ko rin ng asin at pampalasa. Nagbago ka na talaga. Dati, alak lang ang binibili mo. Ngayon, bigas at karne na ang inuuna mo. Kailangan kong magbago para sa kanila. Ang dating irresponsableng lalaki ay unti-unti nang naglalaho. Gusto mo bang bumili ng damit para sa kanila? Tiningnan niya ang mga tela na Madam, nakadisplay. magkano itong makapal na tela? 30 sentimo bawat set. 3 set sa akin, isang malaki at 2 maliit. Para sa asawa at anak mo ito, tama ba? Napaka maalalahanin mo naman. Tungkulin ko ito. Ziyuan, narinig ko dati na hindi ka magaling na ama. Mabuti at nagbabago ka na ngayon. Mamuhay kayo ng matiwasay. Huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Hindi ko sila pababayaan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang Nakauwi na asawa. ako. Nakauwi ka na. Nagulat ang asawa sa Ikaw. kanyang dalang mga gamit. Pumunta ako sa bayan para magbenta ng mga gamot. Kumita ako ng kaunti kaya nakabili ng mga pangangailangan. Nagkapera ka? Bigas, harina at karne. At mga bagong damit para sa iyo at sa mga bata. Ikaw. Talagang kumita ka. Kikita pa ako ng higit dito. Masayang tumakbo ang mga bata papalapit sa kanilang ama. Nanay, bumili si tatay ng karne. Tatay, Kakain tayo ng masarap na karne mamayang gabi. talaga po? CJ, Pumasok sila sa loob para maghanda ng magluluto hapunan. na ako. Hayaan mong tulungan kita. Ikaw. Hindi ito ang nakasanayan kong makita sa kanya. Tulungan mo akong magluto. Nagbago na talaga ang lalaking ito. Habang nagluluto, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin. Napakalakas ng hangin ngayon. Habang kumakain, napansin ni Ziyuan ang pag-aalinlangan Bakit, ng may kanyang mali ba? asawa. Hindi ba masarap? Hindi, sobrang sarap nito. Matagal na akong hindi nakakain ng ganitong kasarap na karne. Parang ang bigat sa dibdib. Kumain ka pa. Sisiguraduhin kong araw-araw Ako tayong rin? kakain ng karne. Siyempre. Kayo ang mga mahal ko sa buhay. Hindi mapigilan ng kanyang asawang si Kinghe ang mapaluha sa tuwa. King, Ayos lang ako. Masyado lang akong masaya ngayon. Marami kaming pinagdaan ng hirap nitong nakaraang 3 taon. Gulay at lugaw lang ang kinakain namin araw-araw. Ni hindi ko man lang madala sa doktor ang mga anak ko. Nanay, huwag po kayong umiyak. Nanay, kumain na tayo. Bumuhos ang katapatan ni Kinghe Ilang sa beses ko kanyang nang asawa. naisip na iwan ang pamilyang ito. Pero hindi ko kayang iwan ang 2 bata. King, alam kong isa akong bastardo noon. Pinahirapan kita. Pero simula ngayon, ipinapangako kong bibigyan kita ng magandang buhay. Okay. Sa pagkakataong ito, pinili kong maniwala sa iyo. Tatay, kumain na tayo. Kain na tayo. Plano ni Ziyuan ang kanilang hinaharap. May natitira pang 800 yuan. Itatago ko ang ilan pambili ng mga buto. At ang iba ay para sa ating ikabubuti. Ziyuan, mamimitas ka ba ulit bukas? Sinabi ng tindera na kukunin niya ang lahat ng paninda ko. Basta mapanatili ko ang kalidad, tuloy-tuloy ang negosyo. Kung ganoon, sasama ako sa iyo. Maaari kaming tumulong sa pagpili. Hindi ba kayo mapapagod? Hindi, basta kaya naming makatulong. Hindi ako natatakot mapagod. Sige, magsasama-sama tayo bukas. Gusto ko rin sumama. Marami akong alam na ligaw na gulay. Siguradong makikilala ko ang mga halamang Sige, gamot. sasama rin ako. Ako na lang ang magbabantay sa bahay. Okay, Babantayan kong mabuti ang bahay natin. matulog na tayo ng maaga. Kailangan nating gumising ng maaga bukas. Ang mga ito ay ginto at pilak ng mga bulaklak. Kailangan nating kunin ang mga ito sa gabi. Ganoon ba? Tama yan. Pagkatapos kunin, ilagay sa malamig na lugar para matuyo. Hindi sila dapat tuyuin sa ilalim ng Tatay, araw. ito ba ang damo ng kotse? Napakatalino ni Xiaobao. Nakikilala na niya ang maraming halamang gamot. Gusto ko pang matuto. Masayang nagtulungan ang pamilya sa gitna ng bukid. Marami tayong napili ngayong araw. Ipapadala ko sa bayan bukas. Siguradong malaki ang kikitain natin ngayong buwan. Kumita ako ng higit sa 3 tael ng pilak. Ganun karami?
Pakiramdam mo'y giginhawa rin ang katawan mo sa lalong madaling panahon. Ha 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 ha. Sa loob ng tahanan, nagtatanong Itay, ano ang ba anak ang ulam tungkol natin sa kanilang ngayon? hapunan. Nilagang baboy. Ang galing naman. Nay, nakita niyo ba? Napakaganda talaga ng manugang Nabalitaan ko, kumikita na si Lindsay Yuan sa Mukhang malapit pagtitinda na siyang ng maging mga maayos halamang ang gamot. lagay. Nay, mag-isip kaya tayo ng paraan. Para mapainom natin siya ulit. Tama ka. Ang taong tulad ni Lindsay Yuan Nagpapanggap ay lang ang hindi gagong mabuting yan. tao. Kung magiging masyado siyang excited. Tiyak na lalaki ang ulo niya. Paano natin gagawin? Punta ka sa nayon at ipakalat mo ang balita na si Lindsay Yuan ay kumita ng malaking pera kamakailan. At darating ang mga sugarol para singilin Siguradong siya. Mapipilitan siyang bumalik sa sugalan para pambayad Sa oras na mawalan siya ulit ng pera, iiwan na siya ni Li Qinghe. Ha 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 ha. Sige, umalis ka na. Tandaan, Na tayo huwag ang mong ipakalat ng nagpapaalam. balita. Huwag kang mag-alala, nanay. Nagsimula na ang masamang plano Alam ng mo ba na si mag-ina Lindsay sa Yuan ay pamamagitan ng kumikita ng malaki chismis. kamakailan? Talaga ba? Nakita ko siyang bumibili ng maraming karne sa bayan. Siguradong malaki ang kinita niya. Ganun ba karami? Balita ko araw-araw na silang kumakain ng karne ngayon. Si Li Qinghe at ang kanyang mga anak ay nakasuot na ng bagong damit. Magaling yan. Kumalat na ang balita. Abangan natin ang mangyayari. Ikaw ba si Lindsay Yuan? Ipinadala kami ni Boss Liu. Ako nga. Sino ba kayo? Lindsay Yuan, may utang ka kay Boss Liu ng 5 tile. Oras na para bayaran ang iyong utang. Tama. 5 tile na nawala sa pasugalan 3 buwan na pa ang ito nakalipas. binabayaran. Pero wala akong ganoong kalaking pera ngayon. Walang pera. Nabalitaan namin na kumita ka ng malaking Siguradong kamakailan. Nakakaipon ka sa pagtitinda ng halamang gamot. May nagmamanipula sa likod nito. Kumita nga ako pero ginastos ko na lahat sa pamilya ko. Maaari ko itong bayaran ng hulugan. Isang tile Ano kada sabi buwan mo? sa loob ng 5 buwan. Hulugan. Ang sabi ni Boss Liu, bayaran mo ng buo. O kaya ay sumugal ka ulit para manalo at makapagbayad. Naintindihan ko agad ang pakana nila. Gusto nila akong mahila pabalik sa bisyo ng pagsusugal. Hindi na kailangan. Hindi na ako muling susugal. Babayaran ko ang utang ko pero hindi sa ngayon. Hindi sa iyan. Mga kasama, pasukin niyo at halumigil Tumigil ang kayo. bahay. Sino ba kayo? Paano niyo nagagawang maghasik ng gulo sa amin ngayon? Nandito kami para maningil. May utang si Lindsay Yuan sa Karapatan naming mo. maningil ng utang. Pero hindi kayo pwedeng manakit. Sinabi ni Lindsay Yuan na hulugan, kaya tanggapin niyo ang hulugan. Kung maglalakas loob kayong gumawa ng gulo rito, pupunta ako sa opisina ng gobyerno at ipakukulong ko kayo. Tama. Ang nayon namin ay hindi lugar para sa inyong Hindi mga niyo ba tagalabas. talaga balak umalis? Gusto niyo bang sipain namin kayo palabas? Boss, sobrang dami ng tao rito. Umalis na muna Lindsay tayo. 5 buwan, 5 tile ng pera. Walang labis, walang kulang. Huwag kayong mag-alala, tutuparin ko ang usapan. Babalik kami paglipas ng 5 buwan. Salamat, punong barangay. Ikaw talaga ang maasahang tao sa amin ngayon. Dahil sa turo mo, napakataba na ng mga alaga kong baboy. Na pala, nagsisimula na ring mangitlog ang mga manok ko. Padadalhan ko kayong dalawa sa susunod. Hindi na kailangan, salamat na lang. Ako, si Wang Ganyu, ay lalaking may isang salita. Lindsay Yuan, hindi maliit na halaga ang 5 tile. Sigurado ka bang mababayaran mo ito? Mag-isip ako ng paraan. Magandang trabaho. Kailangan ng nayon ang mga taong tulad mo. Anong nangyari? May gustong manakit sa atin. Sino naman ang gustong manakit sa atin? May sadyang nagpakalat ng balita tungkol sa ating kita, para akitin ang mga sugarol na maningil sa akin. Sino? Sa tingin ko. Tita Wang. Malamang totoo. Pero hindi mahalaga yon. Kung may darating na problema, haharapin natin. Ang pinakamahalaga ngayon ay makapaghanap ng 5 tile. Abutin ng ilang buwan para kumita ng ganong kalaki. Hindi na kailangan ng ilang buwan. May naisip akong paraan. Malalaman mo bukas. Naglakbay si Lin patungo sa Sa masama video na na bahagi ng napanood ko bundok. dati. Nabanggit ang kapaligiran kung saan tumutubo ang linsi. Sa mga madidilim at mamasamasang lugar sa kabubatan. Ang hilagang bahagi ng Mount King ay tugma sa kondisyong ito. 2 oras na akong naghahanap. Kailangan ko itong makita. Iyon ay. Nahanap ko na. Tunay na linsi. Napakalaki nito. Isang kayamanan ito. Mabibenta ko ito sa mataas na halaga. Kinghe, bumalik na ako. Bumalik ka agad? Tingnan mo, ano ito? Ano yan? Linsi, isang napakahalagang gamot. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi bababa sa 10 tile ng pila. 10 tile? Ang laki naman. Ibebenta ko ito bukas sa bayan. Tindera, tingnan nyo ito. Heto na naman ang damo. Ilagay mo na lang dyan. Ito, Ligaw na linsi ba ito? natagpuan ko kahapon sa bundok. Matanda na, maganda ang kalidad at napaka-epektibo. Lindsay. Bibigyan kita ng 15 tile ng pila. 15 tile. Mura na yan. Bihira ang ligaw na linsi. Napakaganda ng kalidad mo, mura pa ang 15 tile. Kung dadalhin mo ito sa bayan, pwedeng umabot ng 20 tile. 15 tile. Sapat na ito para mabayaran ang utang ko. CJ, deal. Sige, heto ang pera mo. Lindsay, kung makakahanap ka pa ng ganito. O iba pang mamahaling gamot sa susunod. Dalhin mo lang dito. Pangako, hindi ka lugi. Sigurado ako dyan. 15 tile. Mababayaran ko na ang utang ko. Puntahan ko na ang nagpautang sa akin. Nandito ba si Boss Liu? Lindsay Yuan, nandito ka para bayaran ang utang mo. Lindsay Yuan, napag-isipan mo na ba? Gusto mo bang sumugal muli?
Baka gusto mong paikot. Wala kang makukuhang kahit sentimo sa akin. Simula ngayon, tabla na tayo sa kasino mo. Talagang tabla na, ano? Boss, gusto nyo bang? Hayaan mo na. Lin Ziyuan, magaling ka. Tabla na nga tayo. Ngunit ang pinto ng pasugalan ko ay laging bukas para sa'yo. Tuwing gusto mong bumalik at maglaro, palagi kang welcome. Hindi na ako babalik. Hindi na ako magsusugal. Sino namang maniniwala riyan? Magsusugal ka pa rin sa mapa ng buhay. Anong biro yan? Manood ka na lang. Sa wakas, tabla na rin ako. Sunod. Gagamitin ko ang 10 tile para ayusin ang buhay ko. Naglakad si Lin Ziyuan patungo sa Boss, pamilihan upang mamili ng mga 50 gin ng bigas. pangangailangan para sa kanyang 50 gin? pamilya. Yumaman ka ba? 20 gin ng harina. 10 gin ng baboy. Saan ka kumuha ng pera? Kailangan ko rin ng asin at pampalasa. CJ, mukhang maayos ka na ngayon. Dati, punta mo rito, ay para lang uminom ng alak. Ngayon, bigas at karne na ang binibili mo. Nagbago ka na ba? Ang tao, nagbabago. Ayos. Ganito dapat ang pamumuhay. Kailangan ko rin ng itlog at gulay. Iho, gusto mo ng itlog? Mga sariwang pinitas. 20 itlog. Ang dami mong binili. Pambawi sa pamilya mo, di ba? May asawa at anak ako. Isa kang mabuting tao. Ng pamilya Gu. Itatago ko ang natitirang pera para sa mga pananim at buto. Lin Ziyuan. Ikaw, saan ka kumuha ng ganyang karaming pera? Nagbenta ako ng mga halamang gamot. Siya nga pala, Tita Wang. Salamat sa pag-promote sa akin. Sabihan mo ang mga tao sa kasino na kumita ako ng malaki. Ako, hindi ko ginawa iyon. Pero hindi na mahalaga. Nabayaran ko na ang mga utang ko. Nabayaran mo na ang utang mo. Tita Wang, mag-ingat po kayo. Magkikita pa tayong muli. Paalam. Lintik, paano nangyari iyon? Sa Habang wakas, naglalakad pa uwi, mapapakain puno ko ng na pag-asa sila. ang puso ni Lin Ziyuan Lin Ziyuan. para sa kanyang pamilya. Ikaw, bumili lang ako ng ilang bagay sa bayan. ang dami naman. Napakagaan na ng buhay mo. Binili ko ang lahat para sa pamilya ko. Ang pagbabago ni Lin Ziyuan ay nagbibigay ng bagong liwanag Nagbago sa na talaga kanyang si Lin mahirap na Ziyuan. buhay. Gabi na rin. Bakit hindi pa siya nakakabalik? May nangyari kaya? Nanay, nandyan na si tatay. Tatay, nandyan na si tatay. Dumating na ang papa nyo. Tatay, ano ang binili mo? Mga magagandang bagay. Malalaman nyo rin mamaya. Ang dami naman. Siguradong malaki ang nagastos mo. Nagbenta ako ng 15 tile ng pilak. May natira pa akong 0 tile. Kailangan nating bilhin ang lahat ng ito. Ikaw, napakabait mo sa amin. Hindi naman. Kayo ang pamilya ko. Hindi lang ako mabait, mahal ko kayo. Tatay, sabi mo bibilhan mo ako ng prutas. Siyempre, hindi ko nakalimutan. Ito ay para kay Xiaofu. Ito naman ay para kay Xiaobao. Salamat, tatay. Napakaraming pagkain. Parang bagong taon. Ngayon ay isang magandang araw para ipagdiwang. Hindi lang nabayaran ang utang ko. May ipon pa tayo sa bahay. Masayang naghahanda ang karne, pamilya isda, para sa at kanilang itlog. masarap na hapunan. Gusto ko nang kumain ng karne. Huwag kang mag-alala. Hintayin niyo akong maupo at sabay-sabay tayong kakain. Ziyuan, bakit ka na naman umiiyak? Sobrang saya ko lang. Kalahating taon ang nakalipas, hirap na hirap tayo sa pagkain. Ngayon, simula pa lamang ito. Mas magiging maganda ang hinaharap natin. Tatay, itoast kita. Magtutoast din ako kay tatay. CJ, tapos itoast ko rin kayo. Para sa ating pamilya. Para sa ating pamilya. Ang pamilyang dating nagdurusa ay Ito nagdiriwang ang sa buhay na wakas gusto ng isang ko. masayang gabi. Simple, mainit at masaya. Ngunit may mga taong inggit sa kanilang narating. Nay, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng Bakit? ganito. Ano ba ang mali? Kung tunay na yumaman si Lin Ziyuan, hindi siya iiwan ni Li Qinghe. Paano mo nalaman ang tungkol sa lingsi na iyon? Nabalitaan kong nasa hilaga ito ng Mount King. Hilaga? Naalala ko may dalistis doon. Kung may kukuha ng gamot doon, tiyak na mahulog sila. Nay, ibig mong sabihin, Wala akong sinabi. Pinaalala ko lang na delikado ang pagkuha ng gamot. Kung sakaling magka-aksidente. naiintindihan ko, Nay. Maganda ang panahon ngayon. Sa tingin ko, makakakuha pa ako ng mas maraming gamot. Habang naghahanap ng gamot, isang masamang pakiramdam ang bumalot kay May Lin mali. Ziyuan. Kadalasan tahimik dito. Pero parang may nakatingin sa akin. Magkunwari tayong hindi natin alam. Tingnan natin kung sino ang nagtatago sa dilim. Isang biglaang pag-atake ang yumanig sa katahimikan. Pumunta ka sa impyerno. Wang Ergao. Ikaw, Ang inggit ay nagtulak kay Wang Ergao na gumawa ng krimen. baliw ka na ba? Hindi ako baliw. Hanggat patay ka. Mapapasakin si Li Qinghe. Nanaginip ka. Kahit mahina pa ang katawan ko. Kumakain na ako ng maayos. Nakabawi na ako ng lakas. Hindi mo ako matatalo. Kailangan mong mamatay ngayon din. Saluhin mo ang galaw ko. Ang mga mata ko. Ngayon na. Sa isang mabilis na kilos, nagawang depensahan ni Lin Ziyuan ang sarili. Ang mga binti ko. Napasuko ang nagtatangkang pumatay. Wang Ergao. Kung hindi mo aminin ngayon, ipapadala kita sa opisina ng gobyerno. Sasabihin ko na. Sinabihan ako ng nanay ko na sumama sa'yo. Sabi niya hanggat patay ka, may iwang mag-isa si Li Qinghe. At papakasalan niya ako. Ang galing ng mag-ina. Ang galing mo talaga, Wang Ergao. Tara. Saan? Sumama ka sa akin sa punong ngayon. Hindi. Kuya Li, mali ako. Hindi ko na ulitin. Pabayaan mo na lang ako. Pabayaan? Gusto mo ang buhay ko ngayong araw lang. Wang Ergao, bastard ka. Mamamatay ka sa sikat ng araw. Ipapadala kita sa gobyerno. Patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin. Anong nangyari rito? Tila gustong Dumating saktan ang ni Wang mga Ergao si taga-baryo Lin sa Ziyuan. eksena. Punong barangay. Tita Wang, nandito ka rin. Punong barangay. Kasalanan ko, ako ang nag-udyok sa kanila. Pabayaan niyo na kami. Alang-alang sa ating pamayanan.
Hayaan mo sila. Gusto mo ba akong patayin? Punong barangay. Nagsimula ang Ziwan. tensyon sa pagitan ng dalawang Haharapin ni Ziwan ang malaking Hindi ako pagsubok sa kanyang makapag-imbestiga. buhay. Naguguluhan ang lahat sa Ano? mga pangyayari. Isang tanong ang nagbabago Silin sa Ziwan ba ito? kapaligiran. Ziwan, sigurado ka ba? Kailangan niyang magdesisyon ng Pero may maingat. kondisyon ako. Anong kondisyon? Mula ngayon, lilipat na ang pamilya Wang sa labas ng ngayon. Huwag na huwag kang babalik. Lumipat sa labas. Dito na nirahan ang ating mga ninuno. Pagkatapos ay pumunta sa opisina ng county, piliin mo ang iyong sarili. Nagdadalamhati ang pamilyang aalis. Inay, Kami. Wala na silang ibang pagpipilian kundi Sumasang-ayon sumuko. kami. Ang pamilya Wang ay talagang lilipat na. Mabait talaga si Lin Ziwan. Kung ito ay ibang tao, ipinadala niya ang pamilya Wang sa opisina ng county. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Wang Ergao ang kanyang buhay. Hindi ako mabait. Ayoko lang magpalaki ng mga bagay. Sa kaso ng problema sa pamilya, Asawa, tama ba ang ginagawa mo? ang panahon ang magpapatunay kung ito ay tama o hindi. At least ngayon, ang aming pamilya ay maaaring mamuhay ng ligtas. Naniniwala ako sa iyo. Ang pagtitiwala ay Ziwan, nagbibigay ng ano ang lakas. plano mo ngayon? Gusto kong lumabas ng village. Ano ang iyong mga plano ngayon? Gusto kong lumabas ng village at makita ang kaparangan na yon. Kaparangan? Anong gagawin mo dyan? Gusto kong umupa sa lupang iyon at magbukas ng malaking sakahan. Pero, may sapat ba tayong pera? Gamitin ang natitirang pera upang makabili ng ilang mga pananim at mga buto. Dapat sapat na. Ama, gusto ko rin makita ito. Okay, sabay na tayo. Ito na. Kaparangan, walang nagtanim nito sa loob ng maraming taon. Ziwan, ang kaparangan na ito ay hindi nakatanim sa loob ng maraming taon. Maaari ba itong gamitin? May paraan ako. Ama, paano ito gagawin? Una, kailangan mong ibalik ang lupa. Ikot ang lupa. Pagkatapos ay gumawa ng isang tumpok gawing pataba ang lupa. Lin Ziwan, anong ginagawa mo? Gusto kong buksan ang kaparangan na ito at magtanim ng mga pananim. Ang lupain ito ay disyerto sa loob ng maraming taon. Hindi ito maaaring itanim. Ito ay isang pag-aaksaya ng enerhiya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kung interesado ka, maaari kang maghintay upang makita ang mga resulta. Pagkatapos ay maghihintay tayo at tingnan. Tingnan mo paghaluin ang mga bagay na ito. Napakabaho. Ito ay mabaho, ngunit ang lahat ng ito ay mga kayamanan. Talaga bang gawing pataba ng lupa ang mga mabahong bagay na ito? Maaari silang gumawa ng maraming sustansya pagkatapos ng pagbuburo. Itambak, takpan ng lupa. Maaari itong magamit sa isang buwan. Lin Ziwan, anong ginagawa mo? Napakabaho. Gumawa ng pataba, ito ay tinatawag na pataba. Pataba? Mabaho kaya? Malalaman mo kapag hinihintay mong makita. Kakaiba. Ziwan, hindi sila naniniwala. Okay lang, maniniwala sila kapag lumaki na ang mga pananim. Patuloy ang pagsisikap ni Lin Ziwan sa kanyang lupain. Ang kanal ng tubig dagat ay hinuhukay sa paligid ng bukid. Ang lalim ay halos isang talampakan. Ama, bakit ito hinukay? Kapag umuulan, dumadaloy ang tubig ulan sa kanal. Hindi nito madudumihan ang mga pananim. Ziwan, naghuhukay ka ng tubig dagat. Punong barangay. May paraan ba? Walang nakaisip noon. Magandang ideya. Ang ating mga bukirin ay nadudumi taon-taon. Kung maghuhukay ka rin ng tubig dagat na kanal. Punong barangay, kung gusto mong subukan, maaari kitang maiwan. Kapag pinalago mo ang bukid, matututo akong gawin ito. Gusto ko rin matuto. At ako. Okay, tuturuan kita. Nagsimula na ang pagtatanim. King He, Xiaobao, magtatanim tayo ngayon. Ito ay buto ng trigo. Ito ay para sa trigo, ang isa ay para sa soybeans. At iyon ay para sa mga gulay. Ama, bakit kailangan nating magtanim ng maraming iba't ibang bagay? Dahil ang iba't ibang pananim ay nangangailangan ng iba't ibang sustansya. Kung salitan tayo ng pagtatanim, hindi magiging patag ang lupa. Mukhang alam na ng lalaking ito ang lahat. Xiaobao, sumunod ka sa akin. Ang mga buto ay dapat na ikalat ng pantay-pantay. Ganito. Ganito. Nagsisimula na ba talagang magtanim si Lin Ziwan? Isa pa rin itong desyertong lupain. Hindi ganoon kadali. Maghintay, makikita mo ang himala sa lalong madaling panahon. Lumipas ang panahon at nagbunga ang pagtityaga. Oh my God, ito ba talaga ang desyertong lupain? Ang trigo ay ginto, ang soybeans ay puno ng beans. Paano ito ginawa ni Lin Ziwan? Tingnan mo, berde ang mga gulay. Higit na mas mahusay kaysa sa akin. Himala, ito ay isang himala. Kuya Lin, paano mo ginawa ang tambak na pataba na yon? Pwede mo ba akong turuan? At paano mo hinukay ang kanal ng tubig dagat na yon? Kuya Lin, bakit ang ganda ng farm mo? Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo isa-isa. Ang tambak ng pataba ay napakasimple. Hinahalo mo ang damo sa damo. Tapan ito ng lupa at ito ay gagamitin sa loob ng isang buwan. Nakikita ko. Ang kanal ng tubig dagat ay dapat hukayin sa paligid ng bukid. Ang lalim ay halos isang talampakan, ang lapad ay kalahating talampakan. Upang ang tubig ulan ay dumaloy sa kanal. Hindi madudumihan ang mga pananim. No wonder laging polluted ang field ko. Dapat mong bigyang pansin ang pananim, hindi ka maaaring magtanim ng parehong pananim sa parehong lupa. Makinig, mula ngayon, lahat ng halaman ay itinanim ayon sa pamamaraan ni Lin Ziwan. Ang buong nayon ay yumabong dahil sa kanyang kaalaman. Magandang ani ngayon. Mas mahusay kaysa sa naisip ko. Tatay, magkano kaya ang aanihin natin? Ang trigo ay dapat na makapag-ani ng 30 bundok, 20 bundok na soybeans, ang punong nayon diulan, at dinala niya ang maraming tao. Punong barangay, lahat ito. Kuya Lin, ito ang aking itlog para sa'yo. At ang bakon ko. Paano ito nakakahiya? Huwag kang tumanggi, ikaw ang punong nayon. Ikaw ang punong nayon. Ikaw ang punong nayon. Ikaw ang punong nayon. Huwag kang tumanggi, ang paraan na itinuro mo sa amin sa pagtatanim. Ang aming mga pamilya ay lumago ng 30%. Ano ito? Kung hindi dahil sa'yo, hindi alam ng pamilya ko kung paano mabuhay. Ikaw ang dakilang benefactor ng amin ngayon. Lin Ziwan. Napakasarap na makatulong sa lahat.
Nandito na ang Mid-Autumn Festival. Ngayong bakasyon. Masiglang naglalako ng mga bagong lutong mooncake ang tindera sa gitna ng Tindera, mataong magkano ang palengke. halaga ng mooncake na ito kada libra? Ang pinakamagagandang mooncake para sa 5 tao ay nagkakahalaga Bigyan mo ng ako ng 3 isang tae libra. ayos bawat kati. Napaka-generous naman ng opisyal Kailangan na ko ring ito. bumili ng Osmanthus wine. Gusto mo bang bumili ng alak? Mayroon bang Osmanthus wine? Ito ang bagong timplang Osmanthus wine ngayong taon at napakabango nito. Sige, gusto ko niyan. Nagbebenta ng mga laruan. Mga paboritong laruan ng mga bata. Kunin mo ako ng 2 kulot na tambol at itong 2 figurin na luwad. Namili ang ama ng mga laruan para sa kanyang Siguradong mga anak. magugustuhan Puno ito ng ni pagmamahal Xiaofu ang at bawat Xiaobao. kilos. Kinghe, Xiaofu, Xiaobao, lumabas kayo. Darating na. Tatay, anong araw ngayon? Wow, ang daming masasarap na pagkain. Ngayon ay Mid-Autumn Festival, panahon para magsama-sama ang pamilya at pagmasdan ang Tatay, buwan. ano ito? Mooncake ang tawag dyan, subukan nyo. Daddy, ang sarap nitong mooncake. Gusto ko rin, gusto ko rin. Kung masarap, kumain pa kayo. Edsel, napakasarap. Kumain ng dahan-dahan para hindi mabulunan. Kumain ka na rin, mahal. Sige, mabuti. Tatay, magiging masaya ba tayo palagi ng ganito? Pangako ni Daddy, lagi tayong magiging masaya. Talaga po? Talaga, mag-pinky swear tayo. Ang sumpaan natin ay hindi magbabago kahit lumipas ang 100 taon. Gusto ko rin makipag-pinky swear. Sige, tayong lahat ay nakakabit sa isa't isa. Ziuan. Ah, bakit? Anong meron? Wala lang, sobrang saya ko lang ngayon. Mas magiging masaya pa tayo sa hinaharap. Esan, Tatay, may tiyang iba talaga sa buwan? Ayon sa mga alamat, Kawawang ate tiyang malulungkot kaya siya dahil mag-isa lang siya sa buwan? kaya dapat nating pahalagahan ang bawat sandaling kapiling ang pamilya. tama, ang pagiging buo ng pamilya ang pinakamalaking kaligayahan. Sabay tayong kumanta. Sige, sige. Sa sandaling ito, naramdaman ko na ang buhay ko ay hindi na ganoon kasama. At least, mayroon na akong mainit na tahanan. Isang napakainit na tahanan. Isang bisita ang dumating, dalang balita ay Ziwan, magbabago sa naparito ako kanilang para payak na ibalita buhay. ang isang magandang bagay. Anong magandang balita yan? Nabalitaan ng mahestrado ng county ang husay mo at gusto kanyang makilala. Mahestrado? Gusto niya akong makita. Bakit? May nagawa ba tayong mali? Hindi, hindi. Napakagandang balita nito. Sabi ng mahestrado, dahil sa pagpapabuti mo sa pagsasaka, tumaas ang ani ng 30%. Gusto kanyang purihin ng personal. Ouch, pinatawag ako ng mahestrado. Isang ang malaking karangalan nito. Gumagawa ng pagbabago si Lin Ziuan at malaki ang pakinabang nito sa akin ngayon. Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Huwag ka nang mahiya, sumama ka sa akin sa upuan ng county bukas. King, Sige, magandang pagkakataon iyan. Tatay, makikita mo ang mataas na opisyal. Kinabukasan, handa na si Ziuan sa kanyang paglalakbay. aalis na ako bukas. Sige, susunduin kita bukas ng umaga. Pagdating sa tanggapan, sinalubong si Ziuan ng mahestrado. Lin Ziuan, narito na ang mahestrado. Huwag na ang formalidad, tumayo ka at magsalita. Salamat po, sir. Nabalitaan ko na tinuruan mo ang mga taga-nayon na mapabuti ang sakahan at tumaas ng 30% ang ani. Totoo ba ito? Sir, totoo po. Bilang simpleng mamamayan, nagbahagi lang ako ng kaunting kaalaman sa agrikultura. Lin Ziuan, ayon sa ulat, hindi ka lang marunong magsaka, marunong ka ring magtanim ng gamot at mag-alaga ng hayop. Talento ka talaga. Gumawa ka ng malaking kontribusyon sa lugar na ito. Bilang kinatawan ng King Shan, nais kitang pasalamatan. Hindi po, huwag po. Tungkulin ko lang po ito bilang Lin mamamayan. Ziuan, nais kitang hilingan na magtrabaho rito sa county para mas marami kang matulungan. Ano ang tingin mo? Ziuan, napakagandang balita nito. Ang makapaglingkod sa mahestrado ay bihirang pagkakataon para sa kahit sino. Nag-isip ng malalim si Ziuan, naaalala ang kanyang pamilya. Salamat sa tiwala, ngunit nais ko pong manatili na lamang sa nayon. Bakit? Lin Ziuan, mag-isip ka ng mabuti. Pagkakataon mo na itong maging opisyal. Ziuan, nababaliw ka na ba? Personal kang inimbita ng mahestrado, napakalaking karangalan nito. Dahil nandoon ang aking tahanan. Tahanan? Nais ko lang mamuhay ng payak kasama ang aking pamilya. Nasa na yun ang aking asawa at mga anak, hindi ko sila maiiwan. Napakaganda na ninanais mong mamuhay ng payak kasama ang iyong pamilya. Lin Ziuan, ikaw ay matuwid at mabuting tao. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Ngunit kung magbago ang isip mo, bukas ang pinto ko para sa'yo. Salamat sa iyong pag-unawa. Naku, sayang naman si Ziuan. Hayaan mo na, bihira lang ang tumatanggi sa akin, isa kang natatanging tao. Ang sinumang tumanggi ay gagantimpalaan ko ng 10 tael ng pilak bilang pagkilala. Tanggapin mo ito bilang gantimpala. Umuwi si Ziuan nang may dalang gantimpala at Salamat po, payapang sir. kalooban. Pag-uwi sa nayon, sinalubong siya ng mga usisero. Ano na? Ano ang nangyari? Ma-promote ka ba? Kalimutan niyo na, inalok siya ng posisyon sa county, ngunit tinanggihan niya. Tinanggihan? Lin Ziuan, tanga ka. Opisyal na trabaho iyan. Sayang ang pagkakataon. Hindi ko pinagsisisihan, sapat na sa akin ang aking pamilya. Lin Ziuan, ikaw talaga. Ang makatanggi sa imbitasyon ng mahestrado, isa kang tunay na lalaki. Mabait at mapagmahal sa pamilya, ganyan ang tunay na lalaki. Ziuan, hinahangaan kita. Tumanggi ka para sa amin, hindi mo ba talaga pagsisisihan? Walang pagsisisi sa puso ko. Gayunpaman, pangarap yan ng marami, mahirap makuha ang posisyong iyon. Lumingon si Ziuan King He, sa kanyang alam mo asawa. ba kung ano ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay na ito? Ano? Hindi kasi kita napahalagahan ng maayos noon. Ngayong binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong magsimulang muli, hindi ko na ulitin ang pagkakamali. Ziuan, Kung nasaan ka, doon ako.
Hindi mahalaga ang posisyon, ang mahalaga ay pamilya tayo. Pakiramdam ko sobrang swerte ko talaga sa dati kong buhay. Salamat at nakilala kita sa buhay na to. Bulero ka talaga. Pagbabalik tanaw sa nakaraan, ang masayang pamilya kasama ang Seryoso dalawang ako, anak na babae napakaswerte ang ko sa tanging aking kayamanan pamilya nila. noon. Itay, inay, ano bang pinagsasabi niyo dyan? Wala yon. Matulog Itay, ka na, narinig ko anak. dati, pamilya raw ang pinakamahalaga sa lahat. Tama ang anak natin. Pamilya ang tunay na kayamanan. Itay, inay. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagtuturo ng mga Sir, magulang sa sir, kanilang heto mga na anak. po. Ngayon, ating pag-aralan ang bagong idioma. Ang isang dakilang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang masayang balita ang bumago sa kanilang tahimik na pamumuhay. Bakit may mali ba? May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? May nabuo ba tayong balita? Buntis ako. Tutu. Napakahusay. Ibaba mo ako. Mag-ingat ka sa sanggol. Susundin ko. Ingat tayo sa baby. Itay, inay, anong meron? May regalo kami. Si Yao Fu, magkakaroon ka na ng kapatid. Talaga? Ang galing. Magkakaroon na ako ng kalaro? Anak, Sana maging magkapatid kami. At magkakaroon ako ng bagong anak. kahit lalaki o babae, pareho lang yan. Mahal ko silang pareho. Lumipas ang mga buwan at sa wakas ay dumating na ang bagong miyembro ng pamilya. Binabati kita. Ang taba at malusog na sanggol. Talaga? Kuya, kapatid na lalaki. Ziyuan, salamat sa lahat. Kinghe, salamat sa pagdadala sa kanya. Walang anuman. Tingnan mo ang ating anak. Siyawan, ang ating munting siyawan. Ang cute ni kuya. Poprotektahan ko siya paglaki. Sa wakas, buo na ang pamilya natin. Isang gabi, pinagmamasdan nila ang ganda ng buwan. Siyawan, tingnan mo ang buwan. Buwan, Sabi niya, buwan. Napakabait ng anak natin. masarap. Ziyuan, naalala mo ba noong Mid-Autumn Festival 4 na taon na ang nakalipas? Tandang-tanda ko. Tinatanong mo noon kung magiging masaya tayo habang buhay. Paano naman ngayon? Ngayon, masasabi ko ng may kasiguraduhan. Magiging masaya tayo habang buhay. Bakit sigurado ka? Dahil magkasama tayo. Hanggat buo ang pamilya, iyon ang pinakamalaking ligaya. Nagpapasalamat sila sa bawat sandaling magkasama. Ziyuan, Salamat sa iyo. bulero ka talaga. Ako dapat ang magpasalamat. Salamat sa pagbuo ng ating tahanan. Ipinaramdam mo sa akin ang tunay na kaligayahan. Ang buhay ay puno ng aral. Noong una akong lumabas sa butas. Akala ko ito na ang pinakamalungkot na simula. Pero ngayon, batid ko na. Ito ang pinakamagandang regalong bigay ng Diyos. Isang pagkakataon na magsimulang muli. Isang mainit at masayang tahanan. At ang mga nagmamahal sa akin. Isang taong malaya na sa lahat ng pasanin. Hindi ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang pagmamahalan ang nanatiling matatag. Ang katapusan,